Mga salita ng karunungan ayon sa kawikaan. Mga kawikaan. Chapter 19. Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong magsalita ngunit walang nalalaman. Masugid man kung mangmang, walang kapapakinabang, ang kawalan ng tiyagay magbubulid sa kaguluhan. Itinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. Ang kayaman ay umakit ng maraming kaibigan, ngunit ang mahirap ay tinatalikuran ng dating kasamahan. Ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan, at ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Marami ang lumalapit sa taong mabait, at sa taong bukas palad, lahat ay malapit. Kung ang mahirap ay tinatalikuran ng mismong kapatid, wala na itong magiging kaibigan, kanino man lumapit. Ang nagsisikap matuto sa sarili ay nagmamahal. Ang nagpapahalaga sa karunungan ay magtatagumpay. Ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan, at ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Ang masaganang pamumuhay ay di angkop sa isang mangmang. Gayon din ang alipin, di dapat mamuno sa dugong bughaw. Ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Ang puot ng hari ay parang liyong umuungaw, ngunit ang kanyang paglingap ay parang hamog sa halaman. Ang anak na hangal ay kasawi ang palad ng kanyang ama, at tila ulang walang tigil ang bibig ng madaldal na asawa. Namamana sa magulang ang bahay at kayamanan, ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay. Ang taong tamad ay laging nakatihaya, kaya't siya'y magugutom. Walang panlagay sa sikmura. Ang tumutupad sa kautusan ay nag-iingat ng kanyang buhay. At ang nagwawalang bahala sa utos ay tiyak na mamamatay. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap, at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa, kung hindi ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Di dapat pansinin ang taong mainit ang ulo, mapayuhan mo mang minsan, patuloy ding manggugulo, dinggin mo at sundin ang payo sa iyo, at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din na Yahweh ang siyang mananaig. Kaibig-ibig sa isang tao ang kanyang katapatan, higit na mainam ang mahirap kaysa isang bulaan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Ang kamay ng batugan ay nabidikit sa pinggan, hindi halos makasubo dahil sa katangaran. Parusahan mo ang mapanuya, matuto pati mangmang. Pagsabihan mo ang may unawa, lalawak ang kanyang kaalaman. Ang anak na suwail sa magulang ay anak na masama at walang kahihiyan. Ang anak na ayaw makinig sa pangaral ay tumatalikod sa turo ng kaalaman. Ang saksing sinungaling ay sumisira sa takbo ng katarungan. Ang ibig ng liko ay nagbubunga ng kasamaan. May hatol na nakalaan para sa mga mapanuya, at sa mga mangmang ay may hagupit na nakahanda.